Mga motorista dismayado sa umano'y kakarampot na bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Pagbaba sa presyo ng langis, hindi pa tiyak kung hanggang kailan ayon sa DOE. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Matapos ang 11 linggong sunod-sunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo, good news naman ang sumalubong ngayon dahil nagpatupad ng rollback ang iba't ibang kumpanya ng langis ngayong araw. 20 centavos kada litro ang bawas sa diesel at gasolina, habang 50 centavos ang tapya sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na dahil ito sa ipinatupad na State Monitoring Policy ng Amerika at Europa kung saan tumaas ang dollars. Alam naman po natin na kapag tumataas ang interest rate ng mga bangko, bumabagal po yung mga demand, particularly sa produktong petrolyo. Nagkakaroon ng pressure naman sa presyo ng crudo o ng raw materials na yung pagtaas ng dollar. Nagdadagdag din po ito para bumaba ang presyo. Pero sa kabila nito, nakukulangan pa rin ang ilang mga motorista tulad ni John Paul dahil sa umano'y kakarampot lang na bawas presyo. Kulang na kulang sa kadahilan sa hirap na ng buhay na ito, tapos ganun pa yung nangyayari. Kasi karamihan sa atin, bumabase sa gasolina, kaya tinataas ng mga gulay sa palengke. Ang motoristang si Joed naman, hindi raw nagpapakampante at magtitipid pa rin. Pagka naman hindi importanteng lakad, pwedeng kunyari malapitan lang, nilalakad na lang para hindi na magmumotor. Sana po mas malaki pa. Mas malaki pa sana ang ibaba nila. Kung hanggang kailan ang pagbaba sa presyo ng langis, yan ang hindi pa tiyak ng Department of Energy. Nandyan pa rin naman yung mga kadahilanan or mga factors na para maging tumaas ang presyo. Kamukha nung expectation daw ng substantial supply deficit. Diba? Narinig naman natin na nung mga nakaraan, nagkaroon ng voluntary cut itong si Saudi at si Russia. Kasama si J.R. Manjares, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.